Me, Sara Duterte, and Sunny Bilavitora. Sara Duterte said, karaan naman anong inyong style ka ng pusil. Kidnapan na lang ng inyong target o niya ilobong. That is mentioned in your affidavit, sir. Yes, it Sara told that. In other words, Sarah was aware of the extrajudicial killings being done. Not only of the extrajudicial killing, but also of the mass killing. Loud quarry. The loud quarry. Naintindihan niyo yun, explain ko sa mga hindi nakaintindi ng Bisaya. Sasabi doon, karaan naman na inyong style. Ibig sabihin, luma na yung style niyo ng mga baril-baril na yan. Ang gusto daw ni Sarah ay kidnapin nyo at ilibing nyo. Ang tanong dito, pag kinidnap ba, papatayin muna bago ilibing o ililibing ng buhay? Kasi wala namang na-mention sa video kung ano bang gagawin sa kidnap, dun sa kinidnap. Kung papatayin ba o ililibing ng buhay. Ay, siyempre mamamatay yun. Oo, pero ang tanong, buhay bang ililibing o patay? Yun yung tanong, di ba? Oo. Siyempre, no, ito po yung ating bibigyan ngayon ng reaksyon. Ayan na, ito po yung pagpapakidnap di umano ni Sara Duterte. Sa mga bagong pasok po dyan sa ating YouTube channel, mga pre, meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0. Huwag niyo pong kalimutang i-follow yung ating Facebook page. Meron din po tayong Timberador. Siyempre, sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated kayo sa lahat ng ating mga uploads. Huwag kakalimutan yan. Ayan na, sa mga bago po nating subscriber, naku, maraming salamat po Siyempre mga pre, libre pong mag-like dyan. Alam nyo. Si Commander. Sige. Eto na, bigyan na natin to ng reaction mga pre. Yan. Alam mo, kailangan, pag yung asawa nyo pasilip-silip, upakan nyo, ganun yun. Ano upakan? Ano upakan? Yung narinig ko yung sa kapitbahay. Bihira ka na. Ikaw. Grabe naman yung pandinig nito. Sa kapitbahay. Simulan po natin sa... Wala na akong kape. Ubus na. Simulan po natin sa pinakauna, mga pre. I think one time you were tasked to deliver money Wait lang. Nawala tayo Ayan. Yeah, to the Bureau of Customs. to the Bureau of Customs. Wala ba na boses? May boses ba? Wala. Wala tayo. Ayan. Wala ba na boses? May boses pa wala? Wait lang. Meron ba? Yung... Wait lang. All of course to Pulong and to Bato de la Rosa. Every week. To Bato de la Rosa. Every week I deliver Bato de la Rosa 50,000 every week. This was when he was When he was the city director of Davao City City. Police Director of Wala audio ang video? Wala ba? Wala bang audio ang video? you were tasked to deliver money Yeah, to the Bureau of Customs. to the Bureau of Customs. All of course to Pulong and to Bato de la Rosa. Every week. To Bato de la Rosa. Every week I deliver Bato de la Rosa 50,000 every week. This was 50,000 every week. Bato de la Rosa. Ano tong pera na to? Tuloy natin. he was When he was the city director of Davao City City. Police Director. Okay. Yes. When he, no. When he started the Operation Tukhang, I was called by him about Tukhang, and it was approved by Sara Duterte. So, ibig sabihin, itong tukhang, kasama po talaga si Sara Duterte. Kasi, tingnan nyo mga pre imposible naman na ang isang anak
walang alam sa pinaggagawa ng tatay niya. Maniniwala po ba kayo dun? Na yung isang anak walang alam sa ginagawa ng kanyang tatay, Diggs? Di ba? Tuloy. By Sara. By Sara Duterte. Because at that time she was the mayor. She was the mayor at the time. Colonel De La Rosa told me that he would impose another police operation about drugs, not through DDS, but through abduction, and use De La Quarry as mass graves. And it was approved by Sara Duterte when we talked personally. Me, Sara Duterte, and Sunny Bilaventura. Sara Duterte said, Jennifer Garino, shoutout to "Karaan naman anong inyong style ka ng pusil." Ito yung sinabi ko kanina na hindi, yung sinabi ni Sara kanina na hindi nyo narinig. Okay, ngayon maririnig nyo na ito. And Sunny Bilaventura. Sara Duterte said, "Karaan naman anong inyong style ka ng pusil." Kidnapan na lang ng isang target o niya ilobong. That is mentioned. Yun yung sabi ni Sara Duterte po Ibig sabihin, yung karaan naman na inyong yung mga pusil-pusil. 'Di ba? Ibig sabihin, sabi ni Sara, kidnapan na lang na o niya ilubong. Ibig sabihin, kidnapin nyo na lang daw, wag na barilin, ilibing na lang. Shoutout kay Dinzable TV 2.0, subscribe po natin yan. So ano ba to? Kikidnapin tapos ililibing ng buhay o kikidnapin, papatayin o ililibing ng buhay? Pero kasi sa mga balita po noon na lumalabas, puro na patay yung natagpuan, may mga tama ng baril, may mga saksak, yung iba kinikidnap, yung iba pinuputol-putol na yung mga katawan. Sinabi din naman yan ni Matubato 'Di ba? Ibang klase itong si Sara pala. No? Ito ba yung gusto niyo maging presidente ng Pilipinas? Tama ba to? Hindi po natin kailangan hindi po natin kailangan kumuha ng bato na ipupukpok natin sa ulo natin. Tandaan nyo may mga pamilya kayo, may mga anak kayo. Tingnan nyo yung nangyari sa panahon ni Digong. Maraming pamilya yung nasira. Matitinong pamilya, nasira. Mga minor, maraming namatay. 'Di ba? Alam nyo, kung tutuusin, mas okay pa yung gagawin mas okay pa yung lalaki mamuno kay Digong Mas okay pa yun kahit may mga patayan. Pero mas matindi pag ito yung naupo. Mas matindi pa to sa tatay niya. Ngayon pa nga lang, vice president pa lang, minumura na yung presidente, pinagbabantaan na, ipapahukay si Marcos Sr. Tama ba to? Diba? In your affidavit, Yes. It Sara told that. In other words, Sara was aware of the extrajudicial killings being done. And not only of the extrajudicial killing, but also of the mass grave. Loud Quarry. The Loud Quarry. He's aware. Sometimes si Sara nag-firing doon. Kasama si Michael Young. Kasama si Michael Young. Inside the Loud Ito, Quarry. may babasahin tayo May tangang DDS dito. Sabi niya, puro fake, di naman si Tatay Duterte yan. Ginagaya ang boses, hoy tukmol, ang sakit sa tenga boses. Sinabi ko ba si Digong itong nare-reaksyonan natin? Si Las Cañas ito. Hindi ito si Digong. Ikaw na putang ina mong DDS ka, nanunood ka na nga lang. Hindi mo pa alam yung pinapanood mo? Kinang ina mo kang ano ka? Sino ba to? Teresa kami ka? Kinang ina mo ka? Kabubo mong manood? Sinabi ko ba si Digong itong pinapakinggan natin dito? Hindi po si Digong yan. Testigo po yan. Tauhan ni Digong noon. Yan si Las Cañas. Ayan nga yung yung basahin mo. Grade 1 ka ba? Wala ka bang pinag-aralan kinang ina mo ka? Conversations with Arturo Las Cañas Part 4. Nandyan yung picture ni Las Cañas.
May nakasulat pa dyan. Nandyan si Sarah. Sino bang nagsabi kasi dito na si Digong yan? Ah, ang tanga mo. Matandang kulangot ka. Mamamatay ka na. Lalamunin ka ng lupa. Tatanga-tanga ka pa rin. Inihain na natin sa kanila, mga DDS, pero hindi pa maintindihan. Tanga! Sikuhin kita dyan eh. Edited daw? Hindi daw boses ni Digong. Sino ba kasing nagsabing boses to ni Digong? Sino? Tarantado ka. Uy, ballpoint man, matanda na yan. Lalamunin na ng lupa. Minumura mo pa. Hindi, okay lang yun. Para may baunin siya. Walang problema. Anong tawag sa kanila? Mga bobo! Tuloy natin. Inside the old car. Sir, these are information that I never read in your affidavit. Nobody knows it. Mm. Nobody knows it. I see. Wow. Your affidavit is very long, but I noticed that Inday was mentioned only once in your affidavit, but still she figured in an evil way when she advised you to kidnap your victims instead of killing them. Target. Your target, It, instead of killing them. Said- yes, Can you tell us about that, sir? that is true. Inday Duterte, Mayor Inday Duterte confirmed the instruction of Bato de la Sotome about the Oplan Tokhang at that time. If I'm not mistaken, it was February in 2012 or 2013. And what was she at that time? City mayor? She was the city mayor at that time, Okay. instructing me in Sunny Buenaventura at the Wag na po tayo magtaka. Wag na po tayo magtaka. Bakit? Nagawa nga niyang magbanta eh. 'Di ba? Pangulo pa ng Pilipinas, pinagbantaan niya. Yan pa kaya yung mga kidnap na yan? 'Di ba? Siyempre, yung pamilya nila sanay dyan eh. Oh. Kaya hindi ako maniniwalang hindi to utak kriminal. Ah? O si Las Cañas na yung nagsabi niyan. Kasi si Las Cañas po, binigyan ng advice ni Sara Duterte na luma na daw yung mga baril-baril na yan. Huwag mo nang barilin. Gawin mo, dukutin mo na lang, tsaka mo ilibing. Yung galing mag-advise, ano? Patuloy natin. at the Caltex, I think Caltex Minimart. Star Mart. Ikulan. Okay, in Ecoland. Yeah. Yes, I remember reading about that in your affidavit. So why did she tell you that? Because she was allegedly was disturbed by the questions of media people about the killing in Davao City, especially in shooting. It was initiated by his father, but Inday. Sabi ni kape, nakakaduwag yan, boss. Sino bang nagsabing kape yung iniinom ko? Ibala tong iniinom ko eh. Pulburon. Want to make her own trademark in the death squad. I see. And what is the trademark that she wanted? Oplan Tokhang. Okay. So ang gustong maging trademark po nitong Sara Duterte, gusto siyang gumawa ng sarili niyang diskarte. So yung ang tawag sa kanyang trademark kay Oplan Tokhang. 'Di ba? Or gano'n naman talaga yung pamilya nila. Simula nang maging presidente po itong si Digong, 'di ba? At si Sara Duterte po ay mayor ng Davao. Doon po medyo unti-unting sumikat yung salitang Oplan Tokhang. Ano po yung Tokhang? Ang pagkakaintindi ko sa Tokhang ay tok, katok, kakatukin ka. Tapos hangyo,
na sumama ka muna sa amin, ganun. Yun yung tukhang. Pero kasi, pag upo ni Digong, naiba na po yung tukhang. Yung papasukin yung bahay mo, papatayin ka, tataniman ka. Yun na yung tumanim sa isipan ng mga Pilipino. At doon natakot yung mga tao na kahit wala namang ginagawa, nadadamay. 'Di ba? So, kaya sumikat yung tukhang na yan dahil pala dito sa pamilyang ito. Oplan Tokhang. Oplan Tukhang. Can you tell us about that? What is that? Oplan Tukhang is the abduction of the target. Okay. It's very easy to abduct the target while we were in Davao City because of the LTO personal information that we received from Bongo and from Eduardo de Guzman at the time. Okay. So Inday wanted that if you abduct your target, it was only a missing person case. No investigation could be conducted if there was no date. Nako, sigurado po ito, no? Kasi si Digong inimbestigahan ng ICC. Sigurado ako, itong pamilyang ito, magsasama-sama ito sa dahig. Kasi kasama pala sa plano eh. Ano yun? Happy family? Doon magsisiksikan? Okay. No dead bodies, no evidence. But then, you will still have to kill and bury the body. May sasagutin tayo, may sasagutin tayo. Huwag mo niyo munang burahin. Sabi niya, ikaw bayaran vlogger. Wait lang, stop muna tayo dyan. Hindi po ako vlogger, hindi ako manunulat. Elisa de la Cruz na tanga. Vlogger ako. Gumagawa ako ng mga video, yun yung vlogger. Ang vlogger, manunulat. Tarantadong matanda to Tatanga-tanga Asan na yun? Ikaw bayaran vlogger, kumita lang kung ano-ano pinagsasabi mo. Muna tayin mo ang karma, dadating siyo, magsisisi ka. Nag-amen pantanga. Itrupa ko yung karma eh. Diba? Tropa ko yung karma. Tapos sasabihin mo, gumagawa-gawa ako ng kwento. Eto, yung issue. Hindi ako gumagawa ng sarili kong kwento. At kung sinasabi mo na kumita lang ako kung ano-ano yung pinagsasabi ko, natural. Ginagawa kong source of income itong mga Duterte. Binabayaran ako ng YouTube eh. Ano magagawa mo? Gusto kong pagkakitaan eh. Ay, nako. Tanga-tanga din eh, no? Gusto kong pagkakitaan, wala kang magagawa. Tarantado ka pala eh. Anong pangalan nito? Si Elisa de la Cruz. Kinang ina mo ka? Ha? Kabobo mo. Magkaiba yung vlogger sa vlogger. Kaninong nanay to? Palitan nyo nga yung utak. Sige, tuloy na natin. May pangalawang pumasok. Kanina may isa. Ngayon may pangalawa. Puro tanga yung pumasok. Gumagawa daw ako ng kwento. Hindi kwento tong ginagawa ko. Issue to Ito yung issue. Tuloy natin. But no talk about it, just silence. No investigation. I see. So this was still a very evil advice then. Yeah. I'm telling more than evil, it's very dangerous. More than the Medellin cartel or the Mexican drug lords. The Medellin cartel, yes. So the city mayor, Inday, advised you that. Did you follow what she said? Yes. We enforce it. I think in civil. Wag daw ako mag-alala. Kita naman daw nila yung mukha ko. Hindi nyo ba alam? Magsi 6 years na yung mukha ko dito sa internet. Ngayon mo lang sasabihin na wag kang mag-alala. Kita naman nila yung mukha mo. Tanga? Several occasions. I see. This came from Matobato. He said that when Inday was mayor, the use of allowances for death squad killers continued to be sourced from ghost employees, and that there were no receipts, just pieces of... Ito may reward. Yung patayan sa panahon ni Digong, may reward.
'Di ba? Ngayon, yung mga pera na yun, saan galing yun? Siyempre, yung mga pulis noon, papatay. Magkakaroon sila ng reward. O ngayon, yung mga pera na yon na pinambaya doon sa mga kriminal na yon, kaninong pera yon? Di ba pera ng taong bayan? Yung pera natin, nagamit pa sa kasamaan. Di ba? Kumbaga, hindi po nila nagamit ng maayos yung pera. Tayo pa yung napasama kasi pera natin pinambaya dun sa sa mamamatay tao. Oh. Diba? Pera mo, pera ko, pera nyo, pera nating lahat, pinambaya dun. Sana all na lang talaga. Yellow pa. Siyempre, taxpayers tayo eh. Mamaliit man yung binabayad mong tax o malaki, taxpayers ka pa rin. Nagbabayad ka pa rin. Diba? So, hindi nagamit ng tama yung budget ng Pilipinas sa panahon ni Digong. Paper were used to record money received. Did this happen also with you? That's true. That's true. It happened to me. That's true. On a monthly basis. Monthly basis, yes. And ghost employees. No, wow. So how many deaths in Davao City total, and can you estimate how many are buried in Laod Quarry? No. In my personal estimate, there were, I think, 3,000 or more buried in Laod Quarry. 3,000 or more in Laod Quarry. In Laod Quarry only. Only. Can you estimate how many in Maa and in Manduk? In Maa, there were, I think, Ipipin ko to Sabi ni Marl Mabalda, ulol. Mali pa yung spelling ng ulol. Ulol ka, bangag, sapakin kita dyan gago. Ako hindi ako mananapak diretso kita barilin sa ulo. Ayoko nung sapakan, putang ina, mapapagod pa ako dyan makikipagsapakan ka sa akin, saluin mo yung tingga. Okay nang ina mo ka. Bobo ka pala Alam mo, message nyo ako dito. Yan, dito. Message nyo ako dyan. Tagal ko na nag-aantay ng kalaban, wala. Dyan mananapa ka? Tangina, palamunin kita ng bato Tanga-tanga ka. Kaya kitang pagbantaan dito sa live. Live to mukha ko to. Live ko to. Pag sinabi kong putang ina mo, patayin kita, patayin talaga kita. Magpakita ka lang sa Facebook ko. Sige, ano nyo ako dito? To. Yan. Totoo yan, pinagbabantaan kita. Kukinang ina mo ka. May pasapak-sapa ka pang nalalaman. Live to Ikaw nagtatago ka sa dami account mo ako hindi ako nagtatago, may mukha ako dito Tarantado ka. Tuloy tayo dito, antayin nating mag-reply dito sa Messenger. more or less 100. Okay. In Mandog, more or less 100. Mm-hmm. In the Davao Gulf, more than 100. In the Davao Gulf, that's still a high number, no? How do you kill them? Dito sila nasasaktan pag ito kasi yung matinding ebidensya to Laban kay Digong, kay Sara, kay Bato. At dito po sila nanggigigil. Na sana wag na daw po nating reaksyonan kasi lalong madidiin yung kanilang amo. Gusto kong reaksyonan, ginaganahan ako Tapos pipigilan nyo ako? Angina, luhod muna kayo sa harapan ko, tsumpain nyo yung aso namin. Baka sakaling sumunod ako sa inyo. Yung aso namin, manyakis yun. Mababae ka man o malalaki, at kung gusto mong sabihin mo sa akin, ballpoint man, stop mo na yan, nasasaktan ako pag nire-reaction yan nyo yung tatay namin sige, pakita ka sa akin.
luhod ka sa harapan ko, magmakaawa ka, tapos tsupain mo yung aso namin. Pag hindi ko nagustuhan yung ginagawa mo, tadyakan pa kita eh. Davao Golf. First, you Ang build ina mo. before you go out to sea, or First, we strangle? yeah, that's it. You strangle Yeah, that is the first move. before the boat leaves the coast, or after? Before the boat leaves the coast. And then you bring the body on the boat, Grabe, oh. and then you throw it. Oh. May patayan dyan, ha? Patayan yung pinag-uusapan dyan. May mga katawang wala ng buhay yung pinag-uusapan dyan. Yung mga DDS ngayon, hindi na mapakali. Pinagpapawisan na yung mga itlog nila. Okay. Do you tie heavy stones? No, hollow blocks. Hollow blocks. Pero nung maliit pa ako, mga siguro grade 3 ako noon, sa Davao kami. Ang bali-balita lang bali-balita kasi hindi pa naman uso yung ano noon. May internet na pero hindi lahat meron. Sa mga usapan ng matatanda, doon sa Davao, di umano, pag may pinapatay doon, hinahati-hati yung katawan, tapos nilalagay sa drum, sinisemento, nilalagay sa bangka, doon inihuhulog sa dagat. Yun yung usapan ng mga matatanda noon. 'Di ba? Pero medyo tumutugma dito sa sinasabi ni Las Cañas, ni Matubato. 'Di ba? Blocks. Yes. But I think there were talks that some of the bodies floated. Look at Yeah. I think this came from Matubato, sir. He said that some of the bodies that you disposed of in Davao Gulf, some of them floated. yes, that's good. And so it was noticed by media. No? Yes, yes. That's why Inday doesn't want it. Yeah. That kind of operation. And sir, do you consider yourself now as a man who has repented? More than it, because I am challenging Mayor Rodrigo Duterte to face me face to face. If he is a real man, face Ay! me face. Hindi kaya ni Digong yun. Bakit? Si ano nga yung isang nagpunta sa nakalimutan ko yung pangalan. Yung hinamon ni Digong noon ng naghamon kay Digong ng duelo. Mami Lai, shoutout po Hindi nga nagpakita dun eh. Si Digong, pinuntahan siya ng Davao, nagpunta sa City Hall ng Davao. Hindi nagpakita si Digong. Hamon, duelo. Tapos diyan sa saan ngayon? Yung bago lang, 2024, hinamon din si Bato, Digong, Bungo. Di naman po sila nagpakita. Si Carbonell. Pero kumusta na kaya si Sir Carbonell ngayon? Wala na siyang upload eh. Simula nung ilang buwan na eh. 'Di ba? Waldy Carbonell. Hinamon po si Digong, di naman nagpakita. Pero si Digong, yung matapang na doon sa interview, sasampalin daw niya si Carbonell. Hindi pinuntahan ni Carbonell sa Davao. City Hall pa mismo. Pero hindi po nagpakita si Digong kasi hinamon siya ng duelo. Ngayon, dyan naman sa dito naman saan nga dito sa Manila, hinamon yun. Hindi kasi ako nagpunta nun eh. Kasi malayo pa akong lugar. Tapos ang nangyari, hindi rin pumunta si Bato, walang Bongo, walang Digong, walang Baste. Wala po lahat. 'Di ba? Tapos ngayon si Las Cañas naman, may hamon din pala kay Digong, hindi naman duelo, kumbaga face to face lang. Sa Luneta pala. Face to face lang. Pero wala din naman. Nakulong na lang si Digong, hindi rin humarap kay Las Cañas. 'Di ba? Face to face. And Inday Sara Duterte to a debate. I am challenging her to a debate. She's a lawyer. She's a lawyer. She's a Yeah, lawyer. that's right. She's a lawyer also.
So, yun yung video dito, no? Dito sa issue ni Sara Duterte na di umano meron itong pinapadukot at ipinapalibing. Kaya ang tanong dito, ano sa tingin nyo? Dudukutin ba? Tapos papatayin bago ilibing o dudukutin or ililibing ng buhay? Ano sa tingin nyo? Kayo na pong bahalang humusga dyan.